channeling your energy. Your soul calls here. Kamusta, Gemini? Sun, Moon at Rising? Hello po. Welcome back sa ating monthly reading. And this month is September. Kamusta naman po kayo? At ngayon, tingnan natin ang inyong September. Ano ang asahan mo sa September? Mga Gemini. And munting paalala, hindi po ako ang unang nagme-message sa inyo. Kayo po ang unang mag-message sa akin. Kung gusto niyo po ng personal reading, mag-ingat sa mga fake accounts at mga poster. Siguraduhin na kontakin niyo po ako sa mga nakapost kong contact info, pin comments, or description. And ngayon, Gemini, ano ang aasahan mo this September? Huminga ka ng malalim. At simulan na natin. Gemini, bago tayo dumiretso, gusto kong sabihin sa iyo na may magandang love energy la lumalabas para sa iyo ngayong September. Pero hindi siya yung basta kilig lang ha. May pattern akong nakikita rito na parang may isang bagay na matagal mong binibit-bit tapos unti-unti mo nang hindi gustong dalhin pa, ano. So, sa money, tignan natin si 10 Wands reverse. Ang unang kumatok sa energy mo, parang sobrang dami mong inaako, responsibility, expenses, obligation, pati mga bagay na hindi naman dapat ikaw lang ang sumasalo. And September feels like a month na kailangan mong bawasan yung unnecessary pressure ha, Gemini. And hindi ibig sabihin na wala ng pera, mas nakikita ko na mas magiging conscious ka kung saan napupunta ang pera mo at kung ano talaga ang worth ng effort mo. Tapos meron tayong Ace of Wands. Ito ang interesting. May bagong spark sa income, bagong kita, bagong idea. Ayan, pwede ganon. Opportunity, bagong project, sideline, o isang bagay na biglang mapapaisip sa'yo na, wait, pwede ko pala tong pagkakitaan. Ano? So, hindi ko to babasahin na instant jackpot ha. Mas parang may binhing opportunity na pwedeng lumaki kapag sinabayan mo ng action. So, sa love naman, Gemini, dito ako napapatingin ng mabuti. May energy ng attraction, pero may kasamang hesitation. Parang may taong interesado, pero hindi pa totally comfortable na ipakita kung gaano kalalim yung interest niya. At ikaw mismo, Gemini, mas mapanuri ka na ngayon, hindi ka na basta matutuwa dahil may attention, tinitignan mo kung may consistency ba. At kung may kausap ka ngayon, huwag kang mabigla kung September brings more movement sa communication. May energy na mabilis na message, sudden conversation, or someone suddenly becoming more direct. At Gemini, ito ang warning ko, huwag mong habulin yung energy ha, na hindi marunong humabol pabalik. Because your love energy this month feels like you're slowly remembering your value. Hindi mo kailangan pilitin ang isang connection para lang masabing may relationship. At yung pinaka-interesting dito, may attraction dito na hindi mahina. May chemistry, pero kailangan mong obserbahan kung yung tao ba ay emotionally mature enough para panindigan yung attraction na pinapakita niya. So September for you feels like less sino ang pipili sa akin and more like sino ang karapat dapat kong papasukin. Ayan. So Gemini, pagdating naman sa mga tao sa paligid mo, medyo magiging selective ka ngayong September. Parang mas mabilis mong mapapansin kung sino yung genuine at sino ang puro salita lang. May energy dito na may isang bagay na hindi mo agad maintindihan ang kilos. Parang mixed signals, ganun. Tahimik minsan, tapos biglang magpaparamdam. At interestingly, nandito si Two of Swords reverse, Gemini.
Para sa akin, may desisyon kang matagal nang iniiwasang tignan ng diretso. September can push you to finally say na, okay, enough. Ito talaga yung nakikita ko. Hindi dahil may gusto kang awayin, kundi dahil ayaw mo nang magkunwari na hindi mo napapansin yung pattern. And Gemini, sa family, mas nakikita ko ang need for boundaries. May possibility na may family member na naglalabas ng concern, opinion, or expectation sa'yo. Pwedeng tungkol sa pera, trabaho, relationship, or personal decision mo. Ang importante dito, Gemini, hindi lahat ng advice ay kailangan mong sundin, okay? So, may tendency kang mapagod kapag ikaw lagi ang taga-adjust. Ayan. September teaches you to answer calmly without explaining every single decision you make. So, sa work naman, mas mabilis ang pace. Ayan. So, nakikita ko dito si Knight of Swords. This is na nagbibigay sa'yo ng feeling na may sudden conversation, urgent task, message, na meeting, or decision na kailangang harapin agad. Pwedeng may opportunity na mabilis ang development, kaya kailangan mong maging alert. At meron tayo ditong the Emperor reverse din. Dito ako mag-iingat ng konti ha, Gemini. Pwedeng may boss, manager, client, senior person, or someone is in authority na medyo controlling or unpredictable. May taong gustong siya ang nasusunod kahit hindi naman siya ang pinaka-organize sa situation. Kaya huwag kang makipag-power struggle dito. At let your work speak for you. At may isang bagay na nararamdaman ako dito, Gemini. Huwag mong maliitin ang ginagawa mong maliit ngayon. Yung isang task, idea, connection, or project na parang ordinaryo lang sa simula, pwedeng mismo yun pala ang magbukas ng mas magandang opportunity later on. Okay, so September isn't asking you to impress everybody. It's asking you to know who deserves your energy, who gets your explanation, and who simply gets your silence. Okay, Gemini? So, pagdating naman sa career, dito ko nakikita na kailangan mong maging very intentional sa energy mo. Kasi meron tayong, sa cards mo, no, meron ka kasing, parang, may nagsasabi sa akin na pwedeng may moments na sobrang motivated ka sa isang bagay tapos biglang nawawala yung gana kapag hindi agad nangyayari yung expected results. Ano, tama ba? Because of the Knight of Wands reverse. Ayan. Medyo nag-iingat ako sa sinasabi ko. Pero I don't do sugarcoat dito. Ito ay aking nararamdaman at nababasa lang. So, itong card na to ay nagsasabi sa akin na pwedeng may moments na sobrang motivated ka talaga. Tapos sa isang bagay to, no? Tapos biglang nawawala yung gana kapag hindi agad nangyari talaga yung expected na result. So, September, wag mong sukatin ang progress mo based sa bilis. Okay, Gemini? May isang opportunity or direction na pwedeng exciting sa simula, pero bago mo sabihin ito na, tignan mo muna kung sustainable ba talaga. May tendency kasi na may offer, project, or idea na maganda pakinggan, pero kulang ang consistency ha. Check, 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 Gemini. Mas favor sa'yo yung steady execution kaysa impulsive decision. And I keep getting this feeling na career-wise, may kailangan kang ayusin sa routine mo, schedule, tandaan ha,
priorities, workload, or kung saan mo talaga inilalagay ang attention mo. Kapag masyadong maraming sabay-sabay, doon nawawala ang momentum mo. Okay, Gemini? Now naman, sa health and physical energy mo, hindi ko ito gagawing diagnosis. Pero kung intuitive reading ang pag-uusapan, ang pinaka-sensitive area na pumapasok sa akin ay ulo, leeg at balikat. Parang may tension from mental overload, yung tipong physically nandyan ka, pero mentally ang dami mo pang iniisip. So, 9 of Swords reverse. Ang team dito ay releasing accumulated stress. Mas importante ang pahinga, hydration, regular meals at pagbibigay ng downtime sa sarili kaysa pilitin ng katawan kapag pagod na, ha? And Gemini, one thing stand out, hindi lahat ng pagod ibig sabihin kailangan mong magtrabaho ng mas mabigat. Minsan kailangan mo ng tumigil sandali para makabalik ng mas malinaw, no? Kung may persistent or unusual physical symptoms ka, wag iasa sa tarot, okay? Nagpatingin sa qualified healthcare professional. Pero energetically, ha, September feels like a month where your mind needs as much care as your ambition. Okay, Gemini, bago natin tapusin ang ating reading for your September, bigyan kita ng isang wisdom card at feel ko kailangan mo tong marinig, Gemini. Gemini, no place like home. Honestly, bagay siya sa buong reading mo. Ang energy nito is about comfort, safety, belonging, and coming back to what feels genuinely right for you. Parang September reminds you na hindi mo kailangan laging nasa labas naghahanap ng validation, attention, at approval. Pero may mga bagay na mas magiging clear sa'yo kapag nasa space ka kung saan relax ka at hindi mo kailangang magpanggap. At for some Geminis, this can literally connect with home, family, moving, fixing your space, or spending more time in your own environment. For others, it's more emotional, finding that sense of, okay, dito pala ako comfortable, dito pala ako dapat. Ayan. At gusto kong i-shout out ang mga Gemini na patuloy na nanonood, Gemini Sun, Moon at Rising, nagko-comment, nagla-like at bumabalik sa readings ko. I really appreciate na nandito ka po. Kung gusto ninyo ng personal reading, available po ako kahit nasan kayo. Online reading can be done from anywhere. And for those na nasa Dubai or nearby, available po ako sa face-to-face reading din. So hanggang nandito pa po ako sa Dubai, is you can meet me for personal reading. And for those na gusto ng aking crystal bracelets for love, money, career, and protection, para sa mga gustong magkaroon ng personal spiritual peace na bagay sa intention nyo, like attract love, money, protection, success, no? PM lang po kayo. Gemini, September feels like you're learning something very simple but very powerful. Hindi mo kailangan habulin ng lahat. Piliin mo kung saan ka may peace, purpose, at tunay na sense of belonging. And this is your September energy, Gemini. Thank you so much. This is Astro Luna Quest. Maraming salamat. Thank you.